dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression.
Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pilipinas, oras na 18 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kababayan. How are we today? Kumusta po tayong lahat? Ngayon pong happy Monday morning. Ikadalawa na po tayo sa buwan ng Pebrero. Pumefeb ibig month pala EJ. Pumefeb ibig month na pala. No? It's February 2, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po niyo lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Meron po tayong kababayan sikapin nating matulungan mula po sa Dreamland, Barangay Hagunoy, Taguig City. O nga pala, may Dreamland pala dun no? Sa Taguig. Kaya standby lamang po, sigapin nating makatugon. Siyempre pa sa ating pong mga kababayan na may sakit. No? Ngayon pong happy Monday morning. Yung mga nakaranas ng traffic sa EDSA. Yan yung, di ba? Yung sa may bahagi ng North Avenue, no? Diyan sa Quezon City. Yan yung MRT7 project. No? Sinara. Anyway, so meron pa rin po tayong mga pag-ulan-ulan ha. May shear line, may amihan. Ilang bahagi po yan ng ating bansa ngayon pong pagpasok nitong linggo. So malamig na panahon pa rin ang mararanasan natin dito sa Luzon. Lalo na po sa matataas na lugar.
Kaya masarap umakyat ng Tagaytay eh. Di ba? Pag weekend, windy weather. So mahangin daw sa may bahagi naman ng Visayas. So meron pong mahina hanggang paminsan-minsang pag-ulan, ano? Mararanasan daw po sabi ng ating mga taga-DOST Pag-asa, yung Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at maging sa Oriental Mindoro at sa ating mga kababayang Bicolano, no? Diyan sa Bicol Region. And then yung shear line na magpapaulan sa Northern Mindoro, pati ilang bahagi po ng Visayas, lalo na po sa Samar. Ngayong araw na ito po ng Lunes. And then, maulap na merong pagsilip ng araw naman ang panahon natin dito sa Metro Manila. Oo naman, mainit-init. So hanggang sa Huwebes po yan, mararanasan daw natin, and then maulan sa Biyernes hanggang sa Linggo. So yan po ang forecast ng Pag-asa sa ating weather ngayon pong whole week. Oo, kaya lang merong isang low pressure area na posible daw po mabuo, sa may bahagi ng silangan ng Palau at pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o kaya po sa Miyerkules. Pero para maging bagyo po yan, mababa naman daw ang chance. Okay. Yan po yung ating weather. Whether you like it or not. Yan ay panahon. Meron po tayo mamaya, pasyente, standby. Ay humataw muna tayo ng mga balita. Nakikita ko'y namumutakti yung ating mga standby to report dito eh. Sandali lang. Puntahan muna natin si RH15 Jessel Ricafort, NBI Podcast, inilunsad na po. Alamin natin. Ibalita mo yan, Jessel. Good morning. Good morning. This day, inilunsad na yung Truth Matters Podcast ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Acting Director Attorney Lito Magno, kabilang sa mga tatalakayin dito yung mga concern ng ating mga kababayan, maging yung mga naresolbang kaso na ng kagawaran. Bahagian niya ng transparency ng NBI ang inisyatibong magsisilbering information campaign sa gitna ng tumataas na kaso ng cybercrime at issue na rin ng katiwalian. Sabi ni Attorney Magno, maaaring magpadala ng mensahe o tanong yung publiko sa pamamagitan ng email. Target ilabas ngayong buwan yung unang sigurada ng podcast episode na i-ere tuwing araw ng Biyernes. Pakinggan natin. We will be doing several episodes na particularly para sa ginagawa ng Bureau. Minsan pwede tayo yung mga magsesento lang sa topic ng NBA clearance where they can ask questions, they will be enlightened, yung mga, especially now, itong mga cybercrime cases natin, we can dedicate a segment na puro yun lang, tatanungin, mainformahan sa mga scam, anong mga gagawin ng mga publiko natin, siguro somehow, sabi ko nga, we can inform, we can educate them, and we can also listen. So, investigation. Si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, unang sa Pilipino. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricafort. Samantala, punta naman tayo sa Philippine Coast Guard. Meron pala ulit distress vessel sa Basilan? Wala. Pero ito, this time, ang mga pasahero tripulante, ligtas daw po. Alamin natin ang follow-up report ni RH29, Boy Gonzales. Kayong Boy G. Tumugon ang Philippine Coast Guard sa isang maritime incident sa karagatang malapit sa Pangasahan Island na Basilan kung saan apektado ang 210 pasahero at 15 crew bandang alas 4:47 kaninang umaga. Ayon sa PCG, nagkaroon ng steering rudder problem ang MLAS Express 2 habang bumibiyahe mula Dangingi, Sulu patungong Zamboanga City. Niligtas at nilayo sa mababaw na tubig ang barko. Inilipat ng PCG Search and Rescue Team sa BRP Tubataha. Tubataha ang namaayos at ligtas ang 128 sa 225 pasero habang natili sa barko ang 82 pasero at 15 crew. Kasalukuyang itinutulak ng Philippine Coast Guard ang barko patungong Zamboanga City para sa ligtas na pagdisgrasya ng lahat. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Kuya Boy G. Pilipinas, una sa Pilipinas. Kuya Boy G. Bakit may Basilan ulit?
Ang lakas talaga siguro ng current dyan, ano? Nagkasunod-sunod eh. Mas matindi nga yung... Pero malayo naman dun sa una. Malayo ba? O almost pareho din ng ruta yan, di ba? Oo, sa karagatan, hindi ko matiyak kung malayo, malapit eh. Yan yung pinakalugar na binabanggit ng Philippine Coast Guard. Kaya dapat talaga, ingat din. At may pili na nga ang marina dyan, Ate May eh. Na ugalain ang paalala ng marina na may fit na sa lahat ng shipping operator, mga ship operator, officer at crew. Lagi sumunod sa tinakdang pamantayan sa kaligtasan, tinaking maayos ang kondisyon ng kanilang barko sa lahat ng oras at hindi lamang tuwing inspection. Kasi sa di ba? Hindi pa nga naiaahon yung MV Kirsten, di ba? Hindi pa. Meron pa atang... Hindi pa na-salvage. Yung nire-retrieve. Yung kung dumami yung mga nasawi. Kaya nga. Kasi kapag halimbawa, isa lang man ng ruta niyan, di ba? Hindi naman pagkadadaan dyan sa area. Hindi ko kabisado, Ate May, ang kanyang pinakaruta dyan. Okay, maraming salamat, Kuyang. Yan ang balita mula dito sa Philippine Coast Guard. Ito si Boy Gonzales para sa Lisianes, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Samantala, meron daw pong 2 nagsuntukan sa road rage diyan sa Cainta. Ipinatawag ng pulisya, standby lang, RH52 Niel Parosa. Punta muna tayo sa Caloocan. Ang PNP daw po at ibang ahensya pinulong kaugnay po sa peace and order. Mula sa Caloocan City, RH23 Edwin Duque. Kung Edwin. Okay, antabayan na natin si RH23 Edwin Duque. Punta muna natin si RH52 Edniel Parosa. Yung 2 lalaking nagsuntukan sa road rage dyan sa Cainta. Ipinatawag daw po yan ng ating mga otoridad ang PNP. Edniel? May iniimbestigahan na ng Cainta Municipal Police Station itong suntukan ng 2 lalaki sa gitna ng kalsada at nag-viral na naman sa panibagong road rage incident sa social media. Sa report na nakarating kay Police Captain Ricardo Tantol, Deputy Chief ng Cainta PNP, kapatid na nangyari itong bagong insidente ng road rage nang magdagit-gitan ng 2 sa Ortigas Extension papasok sa lungsod ng Pasig kahapon na umaga. Makikita sa public video ng Facebook user na si Mike G. Pera paginto ng 2 itim na sedan at konfrontasyon ng mga driver nito nauwi pa sa suntukan. Duguan at humandusay sa kalsadang isa sa mga sangkot hanggang sa matapos sa video. Isinare din ito ng MMDA official Colonel Bong Bria at naging laman ng panibagong diskusyon tungkol sa road rage online. Batay sa paunang informasyon, pumayag namang magkaaregluhan itong 2 nagsapakan. Pakinggan natin si Captain Tantol. Parang tanggap naman nung nasuntukan na kaya daw nakipag-ayos na lang siya nung inaayos siya kasi siya daw ang may mali. Ganun. Pero pinapunta namin sa estasyon pati yung kabanggaan niya. Ang tinig ng Cainta Police Kaya dapat Deputy Chief Police Captain Ricardo Tantol. Kaya dapat Edniel, yes, may. Dapat talaga lamig ng ulo Tignan mo ba? Pagka pinanood mo to, kala mo wrestling yung wrestling yung kalsada. Naghabulan pa talaga, no? Tsaka nakakabahala may mukhang kung mapanood kasi yung Alco, nag-viral na nga rin ito at marami na rin nag-share. Pero doon sa mga hindi ko pa nakakakita, pagtalaging unconscious may yung isa doon sa nagsuntukan. Kaya nakakatakot doon sa unang unang salpukan kala mo nagre-wrestling lang sa gitna ng Ay nako, kailangan talaga pag nasa kalsada ka, no, sobrang haba ng pasensya. Kasi pagka ganyan. Partida may pa ngayon may season pa, malamig pa nga hangin. Malamig pa, kaya nga. Lalo na pag maglapigang hangin pero mainit ang ulo. Lalo na pag magtag-init. Oo nga, ayan na, nakita na namin yung video na nakahandusay yung isa, no? Oo, gigitan lang yan may sa kalsada. Nakikwento ng Cainta Police. Yung isa dyan, na na-involved dun sa 2 nagsuntukan. Mukhang may kakilalang police personnel din. At yun yung ginamit para may pag-ugnayan doon sa Cainta PNP
At ngayong araw nga ito ng Lunes ay naka-schedule silang humarap dito sa investigasyon. Although kagaya ng binanggit ng ating kausap, si Captain Tangdol, verbally, at kasundo na rin yung dalawa na magayos lamang o magayos na lamang. Yung bang humandusay, yun yung inako niya na meron siyang kasalanan? Correct. Yung humandusay. Doon kasi doon sa video ay siya rin yung unang huminto at kumompronta doon sa kanyang kasuntukan. Napiko niya isa at dito nga nauwi sa palitan ng kamao. Itong encounter yan. Kahapon lamang ito dito sa may Ortigas, papasok sa may Pasig City. Ang nakakatakot lang, nung nagsasalpukan sila, tuloy-tuloy naman yung, yung andar ng sasakyan. Muntik na doon tumama. Tama ba, Engineer? Muntik. Ang lapit eh. Muntik. Muntik ng magulungan. Kaya yan nga, ang yung ulo. kinakatakot ka natin na baka mauwi sa mga, kahit sabihin mo walang involved na barel, delikado pa rin sa further accidents or injuries itong ginagawa ito nating mga kababayan. Muntik na yung ulo eh, no? Doon sa may gulong. Yung kasunod na sasakyan. Oo. Diyos ko po. Naku po, sana wag namang maulit yung ganyan. Pagka malamig ang ulo mo, yung isa mainit at ikay malamig, di ba? Walang salpukan. Anyway. At saka lesson na rin dito sa ating mga kababayan ito, lalo na ito yung parang sa over the weekend may pangalawang balita na ito na nauwi rin naman sa ayusan. At kabayan, itong dalawang klase ng road rage o suntukan ng ating mga kabayan. Lamig talaga ng ulo at bigayan pa sa kalsada. Okay. So yan muna ang latest mula rito sa may Eastern NCR. Balik sa iyo, Maraming salamat, Edniel Parosa. Mga kaibigan, balikan natin ang Caloocan City. RH23, Edwin Duque. Kung Edwin. Hey, good morning at pinagunahan nga ni Mayor Alo Malapitan ang pagpupuno sa place at order of council pag talakayin muli at pagpapanatili ng kaligtasan sa public sa lungsod na tatasukan. Puso pa rin sa mga naiulat sa kanya ng Caloocan na pulis ang pagbaba ng bilang ng murder case na 37.48% at ang physical injury mabutang 17.14% sa taon 2025 mula 2024. Patuloy niya nagsasagawa ang kapulisan ng mga palak operation ng mga mahuling ang mga suspektan na sangkot sa pag-imbak ng halos 20 metro ng sinikal at mga katapitan na ginamit sa paggawa ng illegal na droga na nakumpista ng mga Caloocan police sa lungsod ng Caloocan. Muli sinabi ng alkalde na walang lugar sa Caloocan ang mga kriminal na nagpapakalat ng illegal na droga at gagamitin ang buong persa ng PFP o batas kung para sa sino mang mahuli nasa dito. Tiniyak ng alkalde na ngayong taon mas paigtingin pa rin ang suporta sa lahat ng mga katuwang upang matiyat ang kapatagan o kapanatagan ng mga batang kankalo at maging payapa ang lungsod ng Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat ng DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH23, Kuyang Edwin Duque. Standby lang po ha, maya-maya at sa ating pagbabalik, bigyang daan po natin ang ating pong pasyente, sikapin nating matulungan sa pamagitan po ng tulong syempre ng ating mga kababayan. Oras natin, 35 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. ZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May
budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, punta po tayo sa ating pasyente ngayong araw na ito ng Lunes at 47 years old po, no, si Ate Myra Melegrito. Siya po ay taga Dreamland, Barangay Hagunoy, Taguig City. May asawa po, may 3 anak at 2 po sa kanyang mga anak ay nag-aaral pa. Dati pong OFW, ano po, Overseas Filipino Worker si Ate Myra. Ang kanya naman pong mister ay tricycle driver. At mula po nung magkasakit siya, humingi na sila ng tulong para po sa kanyang mga pangangailangang medical, partikular sa DSWD at maging sa kanila pong LGU. 2022 nang tinanggal po ang kaliwang dibdib ni Ate Myra dahil po sa sakit na breast cancer stage 2. Nag-undergo po siya ng chemotherapy at natapos din po niya yung radiology at ngayon po ay nag-oral treatment na lamang. Every 6 months po kinakailangan niyang magpa-x-ray, ultrasound, CT scan bilang monitoring po sa kanya pong sakit. Subalit 2023 nakita na meron siyang thyroid at nung October 2025 inoperahan po siya. Nakitaan siya ng sakit na osteoporosis habang ginagawa po yung monitoring and procedure sa kanya. And then nakumpirma po sa kanya pong bone x-ray, kailangan niya pong mag-inject ng gamot every 6 months para po hindi maging marupok yung kanya pong buto at yan pong
tinatawag po na therapy na yan ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. So si Ate Myra po ay humihingi po ng financial para po sa kanyang medical na pangangailangan, no? Financial assistance. Magandang umaga, Ate Myra. Good morning. Yes po, ma'am. Good morning po, ma'am. Oo, kumusta ka na, Ate Myra? Kumusta ka ngayon? Sa alam Diyos, ma'am, okay naman po. Oo, tapos yung dalawa mong anak na estudyante, anong year na sila o anong grade? Bali, graduating na po yung isa. Tapos yung Graduating pangalawa na? po, ma'am, is ng college po. Wow, college, Tapos okay. yung ano po, ma'am, yung bunso ko po, ma'am, is grade 10 po, ma'am. Grade 10. Okay, so tuloy-tuloy naman ang kanilang pag-aaral. Yes po, ma'am. Pero yung isa po, tumigil nga po dahil nga po sa kakulangan po sa financial po. Oo, sino yung tumigil? Yung panganay? Yung pangalawa po, ma'am. So ang nag-aaral para makatapos yung panganay, yun yung nasa kolehiyo. Yes, ma'am. Oo. So yung isa ay siya yung nagtatrabaho, tumutulong. Yung pangalawa po, bali nag-a-apply pa lang po siya, ma'am. Anong nagtapos ba ng senior high? O nag-college? Grade 12. Grade 12. Wala po, ma'am. Grade 12 lang. So, siya yung nagtapos ng grade 12. Yes, ma'am. Ayan, oo. Pwede naman ipon, tapos aral. Oo. Anyway, so ngayon ay nabanggit mo, no? So nag-undergo ka ng anong tawag dun sa sa injection na yun na binibigay sa every 6 months? Ano po siya, ma'am? Zoledronic acid. At yun ay nakakatulong para po sa buto. Kasi may osteoporosis nga po ako. Meron ba tayong doktor, Iza? Para nang sa ganun ay maano natin. Anyway, sige. Ganito, Ate Myra. So yung kailangan mo, 5,000 every 6 months. Opo. Bali, naubusan lang po kasi ng gamot sa, ma'am, sa hospital. So, obligado po talaga na bumili ng gamot para po maturukan agad para sa osteoporosis. So, nagkataon lang po talaga na walang gamot. Ano ang recommendation nila doon sa sa breast cancer mo? Okay na? Tapos na yung chemo? Monitoring po. Monitoring. Bali, monitoring sa sa breast. So dapat Tapos yung thyroid naman po is tuloy-tuloy po na medication kasi maintenance na po ang ginawa Oo. Tinanggal na nga po yung thyroid. Oo. Doon sa thyroid kasi meron din siyang mga mass, ganun ba yun? Mga bukol. Opo, ma'am. Yun daw ay komplikasyon? Or yung nag-mestasize? Okay naman po, ma'am. Hindi po siya cancer. So, bali nagkaroon po talaga ng malaliit na bukol. So, kailangan po talagang tanggalin. Yun na lang po ang option. Sabi ng doktor. Okay. So, ngayon, yung oral, di ba? Yung oral treatment, tuloy-tuloy lang yun. Yes, ma'am. And then, oral treatment para dun sa yung breast cancer, no? Opo. Yes, ma'am. And then, yung sa thyroid, meron pa rin gamot. Yes, ma'am. And Bali, maraming gamot. Actually, marami nga po akong tinitake. Oo. Pero yung osteoporosis, anong paliwanag ng doktor para dun sa osteoporosis? Bakit may history ka ba nun? Or paano? Komplikasyon ba yun? Bali, nagkaroon lang po kasi siya ng nakitaan po dun sa x-ray ng na may fracture yung yung likod. So, matagal na po siguro to. So, ayun po. Kaya, di ba nga po dahil po siguro sa pagkikimo, kaya nagrurupok po yung mga buto namin. Kaya po siguro nagkaroon po ng side effect. Kaya po siya osteoporosis nga po. Oo, tapos yung oral naman po na iniinom ko ngayon para sa breast is nakakanipis po siya ng buto. Kaya kailangan po talaga ng zoledronic acid para po ma-sustain po yung buto namin. Oo. Tapos yung sagot ba na ano bali ang sagot sa iyo ng PhilHealth yung sa sa treatment? Sa
Sa kuha naman po, sa treatment, tinay ko po kasi siyang nilapit sa sa PCSO. Ang sabi naman po kasi sa akin na abutin daw po kung matagal po mag-antay. So sabi niya sa akin na kung may mas malalapitan daw po ako na agad na makakuha ng gamot is mas mabuti nga daw po. Kasi nga po sa PCSO nga po matagal daw pong proseso. Mag-antay pa ba? So ang kailangan mo ay para doon sa gamot? Or electronic. Oo. So pag iyon, sinasagot siya ng PhilHealth, hindi rin. Ay sa kung meron pong gamot sa sa hospital po. Po, nilalapit namin siya sa sa para sa PhilHealth. Sa PhilHealth po. Okay. Kaya lang hindi siya laging available sa hospital. Opo, kasi nga po ang dami po naming pasyente. Aabutin po ng 400 patient tapos syempre dapat pala si Department of Health laging magsusupply ng gamot, 'di ba? Kaya sa nga maraming po. Kasi po sa sa maintenance po namin, nauubusan po ang binibigay lang po namin sa ngayon is 30 pieces. Na pang isang buwan lang talaga. Pang isang buwan. Tapos kailangan may nakaabang ka para dun sa in between na walang supply o walang walang makuha. So ngayon, sabay-sabay yon, and then meron ka pa, sabi mo, yung 5,000, treatment din yon, no? Para dun sa sa iyong buto, di ba? So saan ginagawa itong mga treatment mo at procedure? Saan ito ginagawa? Saan ospital? Sa Rizal Medical Center, ma'am. Rizal Medical Center. Yes, sa Pasig po. Sa Pasig. Sabagay, magkadikit naman yung Pasig yung Taguig, ano? So, opo, ma'am. Oo, kala ko sabi ko sana malayo. Sa dulo. Oo. So, commute talaga, tiyaga, ma'am. Oo. Sinong umaalalay sa'yo kapag kailangan mo pumunta sa ospital? Kaya ko naman po, ma'am. So, hindi naman po siya totally na mahirap. Di kagaya po sa chemo. Yung chemo na therapy talaga, manghihina ka. Pero nitong Zorentronic po kasi, ma'am, hindi naman po. Ang bali side effect lang po niya is pag uwi ng bahay, lalagyan natin. Yun lang po. Oo. Pero kapag kaganyan, may mga treatment, meron, iyan nga, may gagawin sa'yo sa hospital, sinasamahan ka naman ng mga anak mo? Opo. Mabuti naman. Kumusta ang mga bata? Kumusta ang kanilang... Tawa ng Diyos. Minsan nai-stress din po sila kasi nga iniisip nila yung kalagayan. Kaya po nilalakasan ko po yung loob ko, ma'am, na para po sa mga anak ko. Oo naman. Siyempre, ikaw kukuha ka ng lakas sa kanila. Diba? Opo. So, laban lang, Ate Mayra. Kailangan maging malakas ang katawan mo para dito at siyempre, maging masaya para mas malakas yung katawan, diba? Opo. Kumbaga parang dapat hindi, sabi nga nila yung sakit, kakibat ng panalangin siyempre, yung gamot, no? Na pwede namang ilapit, diba? Yes, ma'am. So, wala ka pa namang hindi ka pa naman lumiliban doon sa mga gamot na kailangan mong matake. Wala pa sa wala naman po, ma'am. Pagka ganyan na pinanghihinaan ka, and then ang mga bata naman, all out support sa iyo. Opo, ma'am. Kinakausap mo ba sila, Ate Mayra, sa kondisyon mo? Yes po. Anong sinasabi mo sa kanila? Nagtatanong ba sila? Or naiintindihan na nila? Naiintindihan na po nila. Sabi nga po, laban lang daw. Pray lang palagi. Oo, okay lang Huwag yun. lang na po akong panghinaan ng loob. Oo. Tapos, alam nila yan. Siyempre, nararamdaman mo din sila, no? Kapag medyo nag-worry sila na wala kang panggamot. Opo, ma'am. Hindi ko nga po sinasabi sa kanila para po hindi po sila. Kasi nga po, minsan may din po sila. Siyempre, nag-aaral po. Ayoko yung si Mr. naman nakakapag-provide. Sa mga minsan po yung mga maliliit na funds, nakakapag naman po siya minsan po syempre sa pagkain pa nga lang po, sapat lang po yung kita niya. So, pag isang pamilya kayo, nagtutulungan. Opo. Yun ang mahalaga, Ate Mayra. Yun ang malaking support system mo sa iyong kondisyon ngayon. Sige, Ate Mayra, so ngayon ano ang partikular na inilalapit po sa amin?
Balik po yung sa zalendronic acid po. Yung 5,000. Yes po, ma'am. Kung nabigyan pa po muli yung para sa maintenance po, laking pasasalamat po, ma'am. Sige, Ate Myra, manawagan ka, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayang may mga mabubuting kalooban. Go ahead, Ate Myra. Yes po. Ako po si Myra Meliguito. Taos puso po humihingi po ng tulong. Sana po matulungan niyo po ako para po mabili ko po yung gamot na ituturo po sa akin. Ano po siya, alendronic acid. Kasi po para po sa osteoporosis. Sana po matulungan niyo po ako sa may mga mabubuting puso. Yan lamang po, ma'am. Ayan, mga kaibigan, of course, Ate Myra Miligrito. Ate Myra, para sa iyo, no, bigyan ka namin ng una muna, no, 2,000 pesos galing kay Senator Lito Lapid. Thank you, ma'am. Oo. At sa mga kuyang, I think meron pa ang Holy Family Academy Scholarship Foundation, ano? So bigyan ka namin ng 3,000 pesos. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Thank you po talaga. At doon sa mga tutugon, meron ka bang GCash number? Ibigay natin yung GCash mo. Sige, anong GCash number mo, Ate Myra? Yes po. 0967-156-1518. 0967-156-1518. No? Ang Yes, pangalan, Myra. Myra Bugayong po. Bugayong. Ayan, Yes. ang nakalagay sa pangalan niya, Myra Bugayong. Ano? 0967-156-1518. Any amount? Malaking tulong na po yan. Ano? Any amount na ma-share po ninyo para kay Ate Myra. So, Ate Myra, magpapalakas ka, ha? Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po sa Operation Tulong at thank you po sa kay Senator Lito Lapid. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. God bless po. Sana po maging ano pa po yung ninyo, yung programa po ninyo. Sige, Ate Myra, Maraming basta laging salamat, ma'am. laging positive, ha? Masaya, Yes, ma'am. para labanan ng sakit, ano? At syempre, panalangin. Mga kaibigan, si Ate Myra Miligrito po mula po sa Barangay Hagunoy, no? Sa Taguig City. Ayan, maraming salamat sa ating mga regular donor, of course, Senator Lito Lapid. Again, mga kuyang mula po sa Holy Family Academy Scholarship Foundation ng Mayor Lakay Deo Macau. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Ang bilis-bilis ng oras, sabatiin lang daw natin happy birthday kay Meday. Tama ba? Meday Ong. Ayan, mabuhay ka daw hanggang gusto mo, sabi ni Rojit. Tsaka ni Ron Gabriel Binauhan. Anak ko nandito eh. Sandali lang, report muna tayo. 69.8 million teachers allowances ilalabas na daw ng Maynila para sa mahigit 11,000 mga guro. Wow, good news to ha. RH29 Boy Gonzales, kay Boy G. Samantala, puntahan muna natin si RH15 Giselle Ricafort, Michelle D. Rian Ramos, handa daw humarap sa NBI. Ito pa yung may kaugnayan dun sa torture, illegal detention claim ng pa-driver. Alamin natin. RH15 Giselle Ricafort sa detalye niyan. Giselle? Go ahead, Giselle. Okay, si RH29 Boy Gonzales. Go ahead, Boy G. Go ahead, go ahead. Go ahead, kayong Boy G. Ate May, magpapamahagi na ng... Go ahead. Ayan, lumabas na tayo, Ate May. Inanunsyo Okay. ng Manila Mayor City, Mayor Isko Moreno Magoson na ilalabas ngayong linggo ang 69.8 million na teachers allowances para sa 11,633 na guro sa pampublikong paaralan ng Maynila sa kalawang October hanggang December 2025. Ayon kay Mayor Isko, mabibigay din ang lusod ng 9.68 million sa 6,452 na estudyante ng grade 12 para sa parehong period. Kaya ang kabuang STO-related releases ay aabot na sa 79.48 million. Bukod dito, ilalabas din ang 26.3 million para naman sa 8,675 estudyante ng pamantasan ng Luzon ng Maynila para sa October-December 2025. 11.10 million naman para sa 5,551 estudyante ng Universidad de Manila para sa October-November 2025. Para sa uniform services, ilalabas din ang 26.3 million para naman sa lahat ng tauhan ng Manila Police District para sa ika-4 na quarter ng 2025. 2.76 million naman para sa Manila Farm District, 150,000 para sa PIDEA at 3 million para sa 4 na raang tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa kabuuan, naabot sa 155.4 million ang ipapalabas ng Manila LGU para sa allowances at subsidiya sa sektor ng edukasyon, seguridad at pagpapatupad ng batas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat kayong Boy G. Boy Gonzales. Balikan natin si Giselle Ricafort. Giselle? Miss May, nakahandang humarap ang kampo ni Rian Ramos at Michelle D. sa National Drug Investigation matapos sa reklamo ng illegal detention at pambubugbog ng PA driver ni Ramos na si alias Totoy. Sabi sa DZRH News ng legal counsel nila na si Atty. Maggie Garduque, magsusumiti sila ng counter affidavit o sworn statement sa kagawaran. Ito ay kung ipasasabinaan niya ng NBI ang kanyang mga kliyente na una ng pinabulaanan yung paratang na ang punot dulo, yung ninakaw di umano na ang PAO na may sensitibong larawan. Sinabi ni Garduque na wala pa silang natatanggap na sabina matapos sabihin ng Violence Against Crime and Corruption
na maaaring ngayong linggo itatawag ng NBI sina Dia at Ramos. Una nang sinabi ng Bureau na kailangan pa nila ng mga ebidensya bago paharapin yung mga inirereklamo ni alias Totoy. Palaisikan din sa National Bureau of Investigation kung anong laman ng ampaw na sabi ni alias Totoy, inakala niyang Christmas tree pang laman. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Oy, shout out lang daw, mabilis lang ha. Sino to? Oo, mga naka-duty natin ngayon, DCRH Operation Tulong Choir, no? Sino nandyan? Sina Emily? Oo, ang magkakapatid. Ay, magpipinsan pala. Ayan, shout out daw, ha? Anrim sa tour sa Balboro. Morning shoutout daw kay Nanay Edna Velasco, nakikinig lagi sa DCRH mula umaga hanggang hapon. Ay, magandang umaga po. Ayan, sina Cecil pala. Sina Cecil Pagaran, Emily Miliora, ating team choir no, ng Operation Tulong. Ayan, sa lahat ng mga tumutok sa atin ng mga member. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Aiza Gabriel, kay Elena Cinto, kay Ron Gabriel Binauhan. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, EJ. Si EJ di matapos yung ginagawa EJ Ayalda. And sino nandun? Si Ren? And of course, Het Del Moro. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Number 1. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko.